Kapag hinayaan mo siya, ay mas lalo kanyang maiisip. Yes, totoo po yan. No? Sa pamagat pa lang natin na kapag hinayaan mo siya, ay mas lalo kanyang maiisip. Mas lalo kang papasok sa kanyang isipan. No? Paano ba natin ito ma-explain? Or ano ba yung nasa likod nito? So, based sa studies utol, psychologically, the more kasi na hinahayaan mo yung tao or yung partner mo, ay mas lalo kanyang maiisip. Kasi, yung papasok sa kanyang isipan ay curiosity. Maku-curious siya eh. No? Kasi pinapabayaan mo siya, hinahayaan mo siya, binabaliwala mo siya. Na hindi ka na gaano nag-feed ng balita tungkol sa'yo. Or bihira ka na lang din magpakita ng presensya mo sa kanya. So, the more talaga siyang mapapaisip about sa'yo. No? Compare. No? Compare natin sa nandyan ka naman palagi. Kasi ito karamihan ng iniisip ng iba eh. Na Kuya Kiko, kapag hinayaan ko siya, baka mas lalo lang siyang mawawala sa akin. Baka mas lalo niya akong mapapabayaan palalo. Tsaka hahayaan na rin niya ako. Well, kabaliktaran po kasi ang magiging resulta. So, ibig sabihin, yung paniniwala mo na yan ay baliktad, which is very, very wrong. Oh. Mali po, utol. No? So, based na rin sa nangyari sa buhay ko, sa sarili ko. And, yes, tested and proven. Kasi, ang buong akala ko rin noon, kagaya sa inyo, na akala ko nga kapag hinayaan ko, baka mas lalo pa itong mawawala. And marami nga akong nababalitaan din noon, no, na kung kailan pa tayo nakaka-move on, kung kailan natin na hinayaan na sila ay saka pa sila bumabalik. Yes? Kasi diyan na po nag-workout, no, yung pagtanggal mo ng presensya mo sa taong ito. Kumbaga pa, dahil sa pagtanggal mo ng presence mo and nawalan ka na ng availability sa taong ito, ay dito na po papasok na mas lalo siyang maku-curious tungkol sa'yo. Mapapaisip siya. And dahil sa kawalan or pagkawala ng iyong presensya, na kung ano yung pinasanay mo sa kanya dati ay yun din yung hahanap-hanapin niya. In short, mamimiss niya rin yun. Wow! So ayaw mo ba nun? Siyempre, yun nga ang gusto ko, Kuya Kiko, yung mamimiss niya ako. So, di ba? So ngayon, kung ibabalik ko sa iyo yung tanong, paano kanya mamimiss kung nandiyan ka naman palagi? No? Palagi mong binabalandra ang iyong sarili. Here I am, my love! No? Andito ako palagi para sa iyo. Hindi ako mawawala. So kapag binigyan mo pa siya lalo ng validation na ganon, mas lalo kang ma-e-edsapwera. Kaya ngayon, ito. No? Nababaliwala ka. Iyak ka ng iyak, Kuya Kiko. Tulungan mo ako. No? Nababaliwala na ako ng partner ko. Kasi, ano pa yung hahalongkatin niya sa'yo? Ano pa yung itatanong niya sa'yo? No, parang ano na kasi to eh, no? Parang saranggola ka lang. Na, una sa lahat, paliparin ka niya. And, once na, nabigyan mo na ako ng validation na okay ka na, stable ka na dyan, no? Which is, secured ka na nandiyan ka, palipad-lipad sa ere. So, ngayon, ang gagawin ko ay ipapako na kita or itatali. Hahayaan na kita. Kasi, I know, andyan ka na. Lumilipad ka na eh. Okay ka na. And secured na ako. No, hindi na ako mababahala kasi nandyan na eh. Andun ka na sa taas eh. Nakalipad ka na, maayos na. So, yun din ang mangyayari sa'yo. Kung binigyan mo ako ng validation sa relationship, no, na pinakita mo or sinabi mo na sa akin lahat-lahat na hindi ka mawawala, sobrang mahal mo ako, mamamatay ka kapag mawala ako, hindi mo kayang mabuhay kapag mawala ako. So kapag ganon, so ngayon ang gagawin ko sa iyo, parang ganon na rin sa saranggola. Hahayaan na kita. Okay, sige. So okay na pala yun. So wala na akong takot ngayon na mawala ka. No, which is sinecure mo ko sa pamamagitan ng salita. So, and I know as lalaki na kayo is emotionally na sigurado, tatapatin nyo yun or magiging tapat kayo dun sa sinabi nyo. Kaya ito ngayon, ang mangyayari ay
mas lalo na akong magkaroon ng confidence. No? Or mas lalo na akong parang mababaliwala na kita. No? That's why dito na nga papasok na mas lalo pang mamimihasa. Kasi doon pa lang sa salita mo na binigay mo, and lalong-lalo na kapag pinakita mo na rin sa bawat kinikilos mo, na kahit hindi mo nasasabihin, actually, mapabasa na yan ng lalaki. Sa pamamagitan pa lang ng habol ka ng habol, binibigay mo lahat-lahat sa akin. No? As lalaki, binibigay mo lahat-lahat sa akin. Ikaw pa yung nagbibigay ng regalo. Binibilhan mo pa ako ng motorsiklo. Oh yes. No? Mga big bike or kung ano-ano pa dyan. Binigyan mo pa ako ng lahat-lahat ng pangangailangan ko. So dyan pa lang, kahit hindi mo nasasabihin kung gaano mo ko kamahal. Yes. Pumasok na po yan sa isipan ko na, ganito pala ako. Or ganito pala yung dating ko or yung halaga ko sa babaeng ito. So ngayon, mae-echapwera na kita. Yeah. No, kumbaga pa, mas lalo ng magiging kampante. Yon, makakampante na ako na, okay. Pero sa lalaki kasi utol, baliktad eh. No, kami kasi kapag mas lalo mong binigyan ng kampante, mas lalong mamimihasa. Lalong-lalo na pagdating sa relationship. Kapag ikaw na mismo ang nag-effort at saka nag-invest, papatusin po ito ng lalaki. Kumbaga pa, bakit pa ako magpapakahirap kung siya mismo ay nagpapakahirap na? Kasi, mostly pagdating sa lalaki utol, ito po ang pinapagana namin. Utak, hindi puso. Kaya kayo natatalo. Kasi puro kayo puso, puro kayo damdamin. Dahil mahal ko yung lalaking ito, ipapakita ko sa kanya lahat-lahat. Pero sa amin, as lalaki, hindi puso kundi utak. So ngayon, ang ginagawa namin, no? Sa pamamagitan lamang ng pagmamanipula, which is galing sa aming bibig, na sa pamamagitan ng aming pananalita ay dito, alam namin na dito nadadali yung babae. So wala na kaming ibang gagawin kundi salita ng salita. No? Kasi alam namin na dyan ka rin lalambot. Sa pamamagitan ng pagko-compliment sa'yo, pagpupuri, konting bola-bola na may kasamang sauce. So ganun po ang mangyayari. Ganun po ang nangyayari talaga. So that's why utol, no? Sa mga natatakot dyan, mali po ang paniniwala mong yan. Kaya ang gawin mo ngayon, kung pinapabayaan ka niya, hinahayaan ka niya, binabaliwala ka niya, yun din ang gagawin mo. Kayong mga babae ay dapat nag-reciprocate lang kayo sa pinapakita ng lalaki. Kung niligawan kayo, siya yung nag-initiate, saka mo na lang sinagot. So this time, kapag hinayaan ka niya, siya ang nag-initiate, yun din ang gagawin mo, hayaan mo rin siya. And trust me, mas lalo kanyang mamimiss or mas lalo kanyang iisip-isipin. Na kung yung dating ikaw na habol ng habol, nag-iba na ngayon, hahanap-hanapin niya po yun. Yun po talaga ang mangyayari utol. Yes, magagarantiya ko po yan sa inyo. No? Kasi psychologically, based na nga sa study, is yun talaga ang mangyayari. Kasi tayong mga tao, no? Sa katang-isip o sa isipan natin, kung minsan sa subconscious mind natin, hindi natin alam or unaware tayo sa mga kinikilos natin. Pero automatically, ang nagiging response natin is minsan unaware tayo na yun pala ang nangyayari. So kagaya nga dito sa topic natin na kapag umatras ka, no? Kung minsan hindi siya or hindi niya alam kung bakit mas lalo siyang napapaibig sa iyo, mas lalo kanyang namimiss. Pero yung hindi niya alam is dahil nga doon sa sinanay mo na dati nandiyan ka naman palagi and ngayon naapakan natin yung ego niya at saka natapakan natin yung paniniwala niya na buong akala niya nandiyan ka na lang palagi, ay yun po ang hahanap-hanapin niya na naman. So yun po ang nangyayari. So sana'y naunawaan ninyo, no? And trust me utol, once na magawa mo lang ito, yes, magugustuhan mo yung magiging resulta. And isa ka na rin sa maririnig ko na Kuya Kiko. Kung kailan na medyo okay na ako, andito na naman siya. Siya naman ngayon yung naghahabol at saka aanigid-aligid sa akin. Yes. So, totoo po yan. So, kung gusto mong maranasan, gawin nyo lang po yung sinabi ko. Okay? So, yun po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then, sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. Magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat. So, ingat kayo.
God bless and babush. Binigay ko lahat para wala kang masabi.